Kilala si Islao sa buong Capiz, lalo na sa maliit na barangay kung saan siya nakatira, na kung tawagin ay Batabat, bilang mahusay na antingero at manunugis ng aswang. Sa tuwing may sumasalakay na aswang sa isang lugar, ay si Islao ang agad na tinatawag. Gamit ang kanyang kaalaman sa paggamit ng mga agimat at mutya at ang husay niya sa pakikipaglaban, ay palagi siyang nagtatagumpay sa kanyang misyon. Kaya marami ang humahanga sa kanya. At ang mga aswang ay kinatatakutan ang kanyang pangalan. Ngunit hindi lahat ng aswang ay pinapatay ni Islao. May ilan na hinuhuli niya lang at ikinukulong sa isang isla kung saan isang dating mahusay na manunugis ang nagbabantay. Yun ay walang iba kundi ang matandang si Mangkulas. Ginagawa yun ni Islao at ni Mangkulas dahil naniniwala sila na ang mga aswang ay nararapat din na ituring na parang isang tao na kapag nakagawa ng mali ay kailangan na parusahan at ikulong. Gaya na lang ng maaliwalas na umaga na yun. Sakay si Islao ng kanyang malaking bangkang dimotor patungo sa isla ni Mangkulas. Nakaupo si Islao sa unahan. Sa likuran niya ay makikitang nakatali ng makapal na lubid ang isang matandang babae na payat. Kulubot ang balat at may mahabang kuko na parang hindi naputol ng maraming taon. Isa yung tiktik na nahuli niya kagabi matapos niyang sundan ang malaibo nitong tunog sa gitna ng kagubatan. Nanginginig ang matanda, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit. Halos hindi ito kumikilos, pero ramdam na ramdam ni Islao ang matalim nitong titig sa kanya. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay sa dagat, ay narating na ni Islao ang isla ni Mangkulas. Tumayo siya at hinila ang lubid at pinababa na ang matanda sa buwanginan. Umangil na parang mabangis na hayop ang matandang babae at matalim siyang tinignan. Aba, punyemas kang tiktik kang tapang mo pa rin ah. Hoy ikaw, magpasalamat ka dahil buo ka pang nakarating dito. Kasi yung iba, hindi na halos nadadala sa islang to at napapatay ko na. Pero sana, magbagong buhay ka rito. Sa di kalayuan, natanaw ni Islao si Mangkulas na papalapit sa kanya. May dala itong mahabang tungkod. Lumapit ito, pinagmasdan ang matandang tiktik bago tumingin kay Islao. Aba, mukhang matindi ang laban kagabi ah. Hindi naman po masyado. Uhaw lang talaga tong tiktik na to sa sanggol. Mabuti't nahuli ko bago makapambiktima. Mahusay ka talaga, Islao. Tara na, nakahanda na kulungan ng isang yan. Mabilis nilang nilakad ang masukal na daan patungo sa loob ng isla. Mataas ang damo at malagkit sa balat ang hangin. Sa wakas, narating nila ang malalaking kulungan na yari sa pinaghalo-halong bakal, kawayan at sagradong anting-anting. Narinig agad ni Islao ang mahihinang ungol at kaluskos mula sa loob ng mga kulungan. Ang mga yon ay iba't ibang uri ng mga aswang na minsang naging dahilan ng takot ng mga tao sa iba't ibang lugar. Binuksan ni Mangkulas ang kulungan at itinulak ni Islao ang matandang tiktik papasok. Mabilis nitong sinunggaban ang bakal at sumigaw ng matinis. Nilagyan ni Mangkulas ng kandado ang kulungan. Isinabit nito ang isang anting-anting sa kandado. Ang naturang anting-anting ang siyang pumipigil sa mga aswang upang makalabas sa kulungan ang mga ito. Dumadami na mga nanadala mo rito, Islao ah. Aba, Mangkulas, di mas maigi po yun. Mas dumadami sila rito, ibig sabihin, mas nagiging ligtas sa mga tao sa ating lugar at sa iba pang mga lugar. Maganda nga yun, pero delikado rin, iho. Habang dumarami ang mga kinakalaban mo, mas lalo ka nagiging target ng iba pang mga aswang.
Alam ko naman po yun, Mang Kulas eh. At kahit anong oras, ay handa ko na harapin silang lahat. Hinding-hindi po sila sasantuin ng mga agimat, mutya, at mga sandata ko. Tandaan mo, iho, hindi lahat ng aswang ay tatablan ng mga sinasabi mong panlaban. May mga aswang na malalakas at may kakayahan na gumamit ng itim na mahika, gaya ng mga hanagob. Sandaling natahimik si Islaw. Narinig na niya ang tungkol sa mga hanagob, pero hindi pa siya nakakatapat ng kahit na isa. Sinasabing ang hanagob ay isa sa malalakas na uri ng mga aswang dahil karamihan sa mga ito ay itinuturing na supremo o pinuno ng mga aswang. Wala naman po sigurong pinagkaiba ang hanagob sa bangkilan maliban sa kanilang kasarian. Kung sakaling may makaharap ako na hanagob, sigurado ko na matatalo ko siya at madadala rito sa isla. Hindi po ba may nahuli na rin akong bangkilan nun na nandito sa isla? Nagpapaalala lamang ako sa iyo, Islaw. Hindi natin masisiguro na palagi kang panalo sa iyong laban. Matapos yun, ay sandaling nagpaalam si Mang Kulas. Nang maiwanan si Islaw sa mga kulungan, ay naisipan niyang tignan isa-isa ang mga aswang na nakakulong doon. Sa bawat selda na kanyang nadaanan, ay may mga matang nagbabaga sa galit at nakatingin sa kanya. Kahit nakakulong, hindi nawala sa mga aswang ang kanilang likas na pagiging mabangis. Sa unang selda, isang lalaking may maitim na balat ang nakaupo sa isang sulok habang matalim ang matang nakatingin kay Islaw. Ang lalaking yon ay si Lucio, na isang aswang na taga-kabilang baryo. Nahuli ito ni Islaw 3 buwan na ang nakalilipas matapos nitong makapatay ng isang lalaki. Nagpatuloy sa paglalakad si Islaw. Sa pangalawang kulungan, isang matandang babae naman na payat at may malalaking mga mata ang naroon. Ang matanda ay napasinghap at napasiksik sa isang sulok nang makita si Islaw. Nagsimula itong bumigkas ng mga dasal sa lumang wika. Hindi na pinansin ni Islaw ang matanda dahil alam niya na walang epekto ang orasyon nito dahil sa nakalagay na anting-anting sa bawat kulungan. Sa dulo ng hilera ng mga kulungan, isang lalaki ang nakaupo sa lupa. Nang makita nito si Islaw, ay marahan itong tumayo at lumapit sa rehas. Ikaw sila, Kam, tama? Ang gabunan na sumalanta sa ilang pamilya sa Maindang. At ikaw naman siguro, ang antingero na sumira sa buhay ko. Buhay mo? Ibig mo sabihin, buhay mo bilang aswang? Ha! Tiraulo ka rin, no? Kung hindi kita inuli, marami ka pang buhay na sisirain. Hindi sumagot sila, Kam. Napailing si Islaw at tumuloy sa huling selda. Doon ay isang napakagandang babae ang nakaupo sa isang sulok habang hinahaplos ang mahaba nitong buhok. Maputla ang balat nito. Nang makita ng babae si Islaw, ay agad itong tumayo at lumapit sa rehas. Islaw, pakawalan mo na ako rito. Nagbago na ako. Hindi na ako papatay ng mga tao, pangako. Napangisi si Islaw. Palaging ganon si Mayang. Mapaglaro, kahit nasa bingit ng kamatayan. Isa itong malakas na uri ng aswang na kung tawagin ay bangkilan. Kahit siya ay hindi makapaniwala na nagawa niyang matalo noon si Mayang sa laban at nadala niya ito sa isla. Hindi nagtagal ay lumapit muli si Mang Kulas kay Islaw. Pabalik ka na ba sa baryo, Islaw? Opo, marami pa rin po akong kailangan gawin dun eh. O sige. Mas mabuti na umalis ka na ngayon dahil madilim na ang kalangitan. Baka abutan ka ng malakas na ulan at alon sa dagat. Tumingin muna si Islaw sa mga kulungan. Tinapik niya sa balikat si Mang Kulas bago tumalikod. Naglakad siya pabalik sa kanyang bangka. Nang makasakay siya, ay binuhay niya ang makina at pinaandar yon. Habang unti-unting lumalayo sa isla, narinig pa niya ang mahihinang ungol at kaluskos ng mga aswang.
mula sa kulungan. Nang makabalik na si Islaw sa baryo nila, ay agad siyang nagtungo sa taniman niya ng mga gulay at kalamansi na nasa likod lamang ng kanyang bahay. Habang hawak ang isang gulok, ay pinagmasdan niya ang kanyang mga tanim. Maliit lang ang kanyang lupain at sapat lang yun upang magkaroon siya ng kita para sa panggastos sa kanyang araw-araw. Sa umaga ay yun ang buhay ni Islaw. Maya-maya pa ay nagsimula na si Islaw na alisin ang mga damong nakapalibot sa kanyang mga tanim. Sa pagsapit naman ng gabi ay naghahanda na si Islaw sa pagroronda sa kanilang baryo. Bagamat ilang gabi nang walang pag-atake ng aswang sa lugar nila, ay gabi-gabi pa rin niya yung ginagawa. Gaya ng palagi niyang sinasabi kay Mang Kulas, ay ayaw niyang maging kampante. Sa loob ng maraming taon, ay ganun ang naging takbo ng buhay ni Islaw. Sa araw, tinututukan niya ang kanyang taniman, at sa gabi naman ay nanunugi siya ng mga aswang at nagroronda sa kanilang lugar. Ilang taon na rin ang nakararaan, pero naaalala pa rin ni Islaw ang gabi kung saan pinatay ng isang aswang ang kanyang asawa na si Celia. Pauwi na siya noon sa bahay nila ng gabing yun nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Celia mula sa loob ng kanilang bahay. 7 buwan buntis noon si Celia sa kanilang unang anak. Nang dumating si Islaw sa kanilang bahay, ay huli na ang lahat. Nagkalat ang dugo sa sahig at sa gitna ng silid ay naroon ang wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa. Wala na rin ang kanilang anak sa sinapupunan nito dahil kinuha na yon at kinain ng aswang. Hindi rin malilimutan ni Islaw ang nakita niyang aswang sa ibabaw ng kanilang bubong nang lumabas siya. Ang mapupulanong mga mata na nakatitig sa kanya bago yun tumawa at tuluyang naglaho sa kadiliman. Simula noon, isinumpa ni Islaw sa kanyang sarili na hindi niya nahahayaang mangyari yon sa iba pang tao. Ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak ang tuluyang nagtulak sa kanya upang gamitin ang kanyang kaalaman upang labanan ang mga pesteng aswang. Makalipas ang ilang araw, ay muling bumiyahe si Islaw sakay ng kanyang bangka patungo sa isla ni Mang Kulas. May dala siyang mga kinatay na manok at karne ng baboy na siyang pinapakain nila sa mga aswang na nakakulong. Nang malapit na si Islaw sa pangpang, ay natanaw niya kagad si Mang Kulas na hinihintay ang pagdating niya. Agad niyang itinali ang bangka at kinuha ang dala niyang mga pagkain para sa mga aswang. Mang Kulas! Ito na po ang pagkain ng mga aswang. Abay, tabang-taba. Paubos na rin ang pagkain nila. Gutom na mga damotres. Baka magwala na naman ang ilan sa kanila. Sabay silang naglakad papunta sa mga kulungan. Lahat ng mga aswang ay nakatingin sa kanya ng masama. Alam ni Islaw na kung hindi lang dahil sa kulungan at anting-anting, ay matagal na siyang pinatay ng mga yon dahil siya ang dahilan ng pagkakakulong ng mga yon. Isa-isa nilang nilagay ang pagkain sa loob ng kulungan. Agad namang dinampot ng mga aswang ang inihagis nilang karne ng baboy at manok. Nang simayang na ang bibigyan nila ng pagkain, ay mapanukso itong ngumiti habang dahan-dahang lumapit sa rehas. Islaw, hindi ba pwedeng tao naman ang ipakain mo sa akin? Kahit isa lang. Hoy, ikaw Mayang, tigil-tigilan mo ako ha. Alam mong hindi yun posible. Sinasanay namin kayo na karnilang hayop ang kainin. Kaya huwag ka nang umasa na bibigyan ka namin ng tao. Grabe ka. Ang seryoso mo naman. Nagbibiro lang naman ako eh. Islaw, wag mo nalang pansinin niyang si Mayang. Alam mo namang mapagbiro talaga ang isang yan. Malakas ang saltik sa utak niyan. Tuluyan nang inilagay ni Islaw ang karne ng baboy sa loob ng kulungan ni Mayang at agad yung dinampot ng bangkilan habang nakangisi. Matapos na mabigyan ng pagkain ang lahat ng aswang, ay nagtungo na sina Islaw at Mang Kulas sa kubo na tirahan ni Mang Kulas sa isla.
Umupo sila sa sahig na gawa sa kawayan, kung saan nakahain ang mainit na sabaw na kanina pa nakalapag, sinigang na baboy at inihaw na isda. O sige na, sige na. Kumain ka na, Islaw. Niluto ko lahat ng paborito mo. Masarap yan. Aba, ayos. Maraming salamat po, Mang Kulas. Ay, oo nga pala. Wala pa bang pwedeng pakawalan sa mga aswang na narito sa isla? Wala pa. Kahit si Mayang na mahilig magbiro, hindi ko pa rin lubos sa mapagkakatiwalaan ng isang yon. Sa dami ng taong pinatay niya noon, malamang bumalik lang yon sa dating gawi. Tumango si Islaw. Alam niyang tama naman si Mang Kulas. Ang isang bangkilan na tulad ni Mayang ay hindi madaling magbabago, lalo na't isa itong uri ng makapangyarihan na aswang. Teka, kumusta na nga pala ang baryo natin? Matagal-tagal na rin akong hindi nakakauwi roon. Sa awa ng Diyos, tahimik naman po sa Batabat. Matagal na po ang huling pag-atake ng aswang doon, Mang Kulas. Ay, salamat sa Diyos. Mabuti naman kung ganon. Pero alam mo, habang tahimik, lalong dapat kang mag-ingat. Ang mga aswang, habang hindi gumagalaw at nananahimik, ang ibig sabihin, meron silang pinaplano. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang tinatapos ang kanilang tanghalian. Sa kabila ng katahimikan ng isla na yon, dama ni Islaw na hindi pa tapos ang laban at alam niyang tama si Mang Kulas na maaaring isang araw ay maging magulo na naman ang baryo nila dahil sa mga aswang. Pagsapit ng hapon, nagdesisyon na si Islaw na umalis sa isla. Habang naglalakad sila ni Mang Kulas patungo sa dalampasigan, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa dagat. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog at ang kalangitan ay nagkukulay kahil na. Pagdating nila sa bangka, tinulungan siya ni Mang Kulas sa pagtatanggal ng pagkakatali nun sa isang puno ng nyog. Mang Kulas, matanong lang ho kita. Kailangan niyo na po ba ng katulong sa pagbabantay ng mga nakakulong na aswang dito? Sa ngayon ay hindi pa naman. Kaya ko pa. Malakas pa ako. Pero, ang iniisip ko, hanggang kailan natin makakayang ikulong ang mga aswang dito sa isla? Kung sa pinansyal na aspeto ang iniisip nyo, wala ho kayong dapat na ipag-alala. May mga pribadong sektor na tumutulong sa atin pagdating sa pera. Sana ay hindi sila magsawa sa pagtulong sa atin, Islaw. Sana nga po. Pero karamihan naman po sa kanila ay yung mga taong natulungan ko din nun. Siguro po paraan din nila yon ng pagtanaw ng utang na loob sa akin. Sige na, sige na. Mag-iingat ka sa paglalakbay, Islaw. Bumalik ka kagad kung may balita ka. Kayo rin po, Mang Kulas. Mag-iingat po kayo palagi dito sa isla. Matapos yun, ay sumakay na si Islaw sa bangka. Pinaandar niya na yon palayo sa isla. Makalipas ang ilang araw, ay muling nagkaroon ng takot ang mga tao sa baryo ni na Islaw. Sunod-sunod ang balita tungkol sa mga alagang hayop na natatagpo ang patay. Alam ni Islaw na hindi yun gawa ng mababangis na hayop. Sigurado siya na may aswang na muling umaaligid sa kanilang lugar. Kaya naman, mas lalo niyang pinaigting ang pagbabantay tuwing gabi upang masiguro niya ang kaligtasan ng bawat tao sa kanilang lugar. Isang araw, naisipan ni Islaw na sabihin kay Mang Kulas ang bagay na yon. Sakay ng kanyang bangka, muling nagpunta si Islaw sa isla ni Mang Kulas. Pagdating niya sa dalampasigan, ay agad siyang sinalubong ng matanda. Aba, Islaw! Ang bilis mo naman yata bumalik dito. May problema ba? Mang Kulas, masamang balita. May aswang na naman po sa baryo natin. Ilang alagang hayop na po natatagpo ang patay. Aba, Sus Mariosep! Sigurado na paunang pag-atake lang yon. Darating ang araw na mga tao na ang bibiktimahin ng mga aswang na yon. O ngayon, ano na ang balak mo, Islaw? Nag-aalala tuloy ako sa mga tao sa baryo natin.
Wala ho kayong dapat ipag-alala, Mang Kulas. Sigurado akong gaya ng ibang aswang na nakaharap ko, matatalo ko rin ang isang yon. At kung siswertehin, makukulong natin siya dito sa isla, kasama ng iba pang mga aswang. Islaw, mag-iingat ka. Alam mong habang dumarami ang mga aswang na nakakaharap mo, ay mas lalong lumalaki ang panganib sa iyong buhay. Sanay na po ako, Mang Kulas. Matagal na po akong hinahabol ng kamatayan. Pero hindi ko siya basta-basta hayaang abutan ako. Matapos na maipaalam ni Islaw kay Mang Kulas ang nangyayari sa kanilang baryo, ay nagpaalam na siya rito. Sumakay na siya sa bangka at bumiyahe paalis sa isla, dala ang pag-asa na mapagtatagumpayan niya ang panibagong banta sa kanilang baryo. Isang gabi, habang nagroronda si Islaw sa baryo, dala ang isang buntot ng pagi. Nakasabit sa kanyang leeg ang isang makapangyarihang agimat na pangontra sa mga aswang na maraming beses nang nagligtas sa kanyang buhay. Ang malamig na hangin ng gabi ay may dalang hindi maipaliwanag na kilabot na parang may kung anong masamang nilalang ang nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon sa dilim para umatake. Habang naglalakad si Islaw sa gitna ng kadiliman, ay may narinig siyang mahihinang kaluskos mula sa bubong ng isang bahay. Pag-angat niya ng tingin, ay nanlaki kagad ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Isang malaking nilalang ang nakaupo sa ibabaw ng isang bubong ng bahay sa kanyang kaliwa. Ang nilalang na yon ay may maitim na balat at umaalingasaw ang masangsang na amoy nito. Meron yung mahaba at matalim na mga pangil. Ang mga mata ay tila nagliliyab sa pulang liwanag. At ang katawan nito ay natatakpan ng parang sinaunang baluti na may nakaukit na mga simbolo. Ang mahahabang daliri nito ay may matutulis at baluktot na kuko. Agad na naramdaman ni Islaw na yun ang aswang na ilang gabi nang umaatake sa kanilang baryo, kaya matapang niya yung sinigawan. Hoy! Diablong buwang ka! Bumaba ka rito! Ako ang harapin mo! Dahan-dahang tumayo ang nilalang sa bubong. Sa isang iglap ay tumalon ito mula sa bubong at malakas na bumagsak sa lupa. Nagsimulang lumapit ang aswang kay Islaw at sa bawat hakbang nito ay ramdam ni Islaw ang bigat at lakas ng presensya nito. Huminto ang aswang, ilang di pa lamang ang layo kay Islaw. Sa wakas, nakaharap na rin kita, Islaw. Maraming beses ko nang narinig ang tungkol sa'yo. Maraming aswang ang takot sa pangalan mo. Biruin mo, kahit nag-iisa ka lang, ay marami ka na napabagsak na mga kauri ko. Kahanga-hanga ka. Tama ka, at sisiguraduhin ko na susunod ka na sa kanila. Kaya dapat ka lang na matakot sa akin kagaya nila. Ako, matatakot sa'yo. Hindi ako katulad ng mga karaniwang aswang na nakaharap mo. Ako si Lumad, isang hanagob. Saglit na nag-isip si Islaw. Alam niya na ang mga hanagob ay isang uri ng sinaunang aswang na mas malakas at mas makapangyarihan sa ibang uri ng aswang. Kung ang karaniwang aswang ay kayang patayin ng buntot ng pagi, ang mga hanagob ay ibang usapan. Masyado kang maraming sinasabi! Ang daldal mo! Papatayin na kita! Mabilis na inatake ni Islaw si Lumad. Buong lakas niyang hinataw si Lumad gamit ang buntot ng pagi. Pero laking gulat niya nang wala yung naging epekto kay Lumad. Parang tumama lang yon sa isang matigas na bato. Bago pa makalayo si Islaw, ay naagaw ni Lumad ang buntot ng pagi mula sa kanyang kamay. Isang iglap lang, gamit ang matatalim nitong kuko. Pinutol nito ang sandata ni Islaw sa dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Islaw sa pagkagimbal. Mabilis na kumilos si Lumad at hinablot nito ang agimat na nakasabit sa leeg ni Islaw at pinigayon sa malaki nitong palad.
Nang ibuka ni Lumad ang palad nito, ay nalaglag mula roon ang pira-pirasong agimat ni Islaw. Bahagyang nakaramdam si Islaw ng kaba ng mga sandaling yun. Noon lang siya nakatagpo ng isang aswang na hindi tinatablan ng kanyang sandata. Bago pa siya makakilos, ay sinunggaban na siya ni Lumad. Natumba si Islaw sa lupa habang nakadagan sa kanya ang mabigat na katawan ng hanagob. Lumapit si Lumad sa kanyang muka. Inilabas nito ang mahaba nitong dila at dinilaan ang pisngi ni Islaw. Hindi pa ito tamang oras para sa ating tunay na laban. Pero tandaan mo ito. Kapag hindi ka tumigil sa pagtugis sa amin, Islaw, kamatayan ang naghihintay sa iyo at sa buong baryo na ito. Sa isang iglap, naglaho si Lumad sa dilim. Habol ang hininga na bumangon si Islaw mula sa lupa. Sinubukan niyang hanapin ang direksyon kung saan nagpunta ang hanagob, pero wala na ito. Napakuyom siya ng kanyang kamao. Sa unang pagkakataon, nakaharap siya ng isang kalabang hindi niya basta-basta matatalo. Matapos makaharap ni Islaw si Lumad sa unang pagkakataon, ay umuwi na siya sa kanyang bahay. Naupo siya sa gilid ng papag habang habol pa rin ang kanyang hininga. Ramdam niya ang kirot sa kanyang katawan mula sa pagbagsak sa lupa. Ngunit hindi yun ang nasa utak niya, kundi ang katotohanang nakaharap niya ang isang aswang na maaaring pinakamalakas sa nakaharap niya. Nakapagtataka talaga. Paano niya nasira ang aking buntot ng pagi at ang pinakamakapangyarihang agimat laban sa aswang? Napalunok si Islaw. Hindi siya makapaniwala na wala na ang agimat niya na yun. Ang proteksyon na matagal nang gumabay sa kanya ay wala na. Marahang tumayo si Islaw at kinuha ang isang lumang baul sa ilalim ng kanyang papag. Binuksan niya yon at bumungad sa kanya ang iba't ibang agimat at mutya na kanyang naipon sa mahabang panahon. Ang mga yon ay minsan nang nagligtas sa kanya mula sa iba't ibang uri ng mga aswang. Isa-isa niyang kinuha ang kanyang mga lumang agimat at mutya. Kumpara sa nasirang agimat ni Lumad, ay may hinang klase ng agimat at mutya ang lahat ng nasa baul na yon. Kung walang naging laban ang pinakamalakas niyang agimat, ay sigurado siya na walang kalaban-laban ang mga agimat at mutya na meron pa siya. Napabuntong hininga si Islaw at napaupo sa tabi ng baul. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganong pakiramdam na parang wala na siyang pag-asa. Lalo na't hindi lang sarili niya ang iniisip niya, kundi ang buong baryo Batabat. Sigurado siya na hindi lang siya ang nasa panganib. Lahat ng tao sa baryo ay maaaring maging biktima ni Lumad. Hindi ako maaaring maging ganito. Kailangan kong makahanap ng paraan para talunin siya. Kailangan kong makahanap ng mas makapangyarihang panlaban kay Lumad. Naisa po ni Islaw ang mga palad niya sa kanyang muka. Bahagyang sumakit ang ulo niya sa pag-iisip kung paano ba niya matatalo ang isang hanagob na gaya ni Lumad. Nang sumunod na araw ay nagtungo si Islaw sa isla ni Mangkulas, sakay ng kanyang bangka. Tahimik ang paligid ng mga araw na yon, maliban sa tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan. Habang palapit siya sa maliit na kubo kung saan nakatira si Mangkulas, ay hindi niya maiwasang muling balikan sa isip niya ang naging laban niya kay Lumad. Naabutan niya si Mangkulas na nagluluto sa labas ng kubo. Nang makita siya nito, ay agad siya nitong sinalubong. Magandang araw po sa inyo, Mangkulas. Aba, Islaw, ikaw pala. Abay, napadalaw ka. Akala ko ba abala ka sa pagbabantay sa baryo? Mangkulas, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Maaari po ba tayo maglakad-lakad? Sandali lang. Mukhang seryoso yung sasabihin mo O tara. Maglakad-lakad tayo. Nagsimulang maglakad ang dalawa hanggang sa huminto sila sa harapan ng mga kulungan ng mga aswang.
Ano pala sasabihin mo sa akin, Islaw? Mangkulas, hindi kayo maniniwala. May nakaengkwentro kong aswang at hindi siya basta-basta Mangkulas. Ano ka mo? Aba, seryoso nga yan. Ano klaseng aswang? Hanagob. Isang hanagob po na nagngangalang Lumad. Biglang napatingin si Mangkulas kay Islaw. Agad na napansin ni Islaw ang kakaibang takot sa mukha ng matanda. Si Lumad? Sigurado ka bang yun ang pangalan ng hanagob na nakaharap mo? Opo, siya mismo nagsabi sa akin ng pangalan niya. Napakalakas po niya, Mangkulas. Hindi siya tinablan ng buntot ng pagi ko. Sinira niya ang pinakamalakas kong agimat. Pakiramdam ko po, wala akong laban sa kanya. Islaw, si Lumad ay hindi pangkaraniwang hanagob. Maraming taon na siyang nabubuhay, pero sa kabila noon ay hindi nababawasan ang kanyang lakas. Mas lalo pa siyang lumalakas sa bawat panahong lumilipas. Mula sa isa sa mga kulungan ay may isang boses na biglang sumabat. Kaya naman pala parang may kakaibang amoy sa hangin. Amoy ng pagkatalo at pagbagsak mo, Islaw. Napalingon si Islaw at Mangkulas sa kulungan. Si Lakam, isang gabunan na matagal nang nakakulong sa isla, ay nakangisi habang nakahawak sa bakal na rehas. At kailan ka pa natutong makinig sa usapan ng iba, Lakam? Paanong hindi ko kayo maririnig? Dito kayo nag-uusap malapit sa akin. Si Lumad na pala ang kalaban mo ngayon. Napakatagal ko nang hindi naririnig ang pangalan niya. Lakam, ang ibig mo bang sabihin na kilala mo siya? Hindi lang basta kilala. Personal ko siyang kakilala dahil dati akong alagad ni Lumad. Ano ka mo? Alagad ka ni Lumad? Binibiro mo ba kami? Matagal ng panahon yon, Islaw. Noon, naniwala ako si Lumad ang pinakadakilang pinuno ng mga aswang. Isa siyang mandirigmang hindi natitinag. Hindi nasusugatan. Hindi rin natatalo. Pero alam mo ba ang totoo? Isa siyang halimaw na walang ibang nais kundi ang pagharian ng takot sa lahat. Auman o aswang. Kaya kailangan ko siyang pigilan. Kailangan ko siyang mapatay. O kung hindi man, ay maikulong dito sa isla. Pabihira ka. Hindi mo siya mapipigilan, Islaw. Wala kang laban kay Lumad. Kahit anong agimat, mutya o sandatang gamitin mo laban sa kanya, hindi mo siya mapapatay. Nananaginip ka kung iisipin mong may laban ka sa kanya. Ano ang ibig mo sabihin, Lakam? Simple lang. Ang kapangyarihan ni Lumad ay higit pa sa iniisip nyo. Hindi siya tulad ng mga aswang na nakalaban mo noon, Islaw. Ang lakas niya ay hindi lang galing sa kanyang katawan, kundi sa bagay na hindi mo basta masisira. Ano yun, Lakam? Sabihin mo. Ang kanyang kaluluwa. Hindi mo siya matatalo nang hindi mo nasisira ang mismong diwa niya. At walang sino man ang nakagawa nun. Kung ganun, Lakam, alam mo ba kung paano siya matatalo? Hindi ko alam. At hindi ko alam kung may paraan nga ba. Pero isang bagay lang ang sigurado ko, Islaw. Mamamatay ka sa mga kamay ni Lumad. Hindi natinag si Islaw sa mga sinabi ni Lakam sa kanya. Sa halip, maigpit niyang tinitigan ang nakakulong na gabunan. Sisiguraduhin kong makakasama niyo rin dito si Lumad sa islang ito. Makukulong din siya rito. Kasama niyo. Nakakatawa ka, Islaw. Hindi mo nga ako kayang patay noon. Si Lumad pa kaya na ilan libong beses na mas malakas kaysa sa akin. Huwag mo nalang siyang pansinin, Islaw. Tara sa loob ng aking kubo. May ibibigay ako sa'yo. Bago pa muling makapagsalita si Lakam, tumalikod na si Islaw at sumunod siya kay Mangkulas. Ngunit hindi pa rin siya tinigilan ng gabunan. Islaw!
Katapusan mo na! Kahit anong gawin mo, hindi mo matatalo si Lumad. Kung ako sa'yo, maghukay ka na ng libingan mo! Hindi na lumingon si Islaw. Alam niyang wala siyang mapapala sa pakikinig sa mga panunuya ng isang aswang. Ngunit kahit hindi ipakita, hindi pa rin niya kayang alisin ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kaba, ang takot. Habang naglalakad sila patungo sa kubo ni Mang Kulas, unti-unting bumigat ang mga hakbang ni Islaw. Naisip niya na baka nga tama sila Kam, baka nga wala siyang laban kay Lumad. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay pumasok na si Islaw sa kubo ni Mang Kulas. Nakasunod siya sa matanda. Tahimik na kinuha ni Mang Kulas ang isang maliit na kahon mula sa isang lumang baul. Humarap ito kay Islaw at marahan nito yung binuksan. At mula roon ay inilabas nito ang isang kwintas na may mutya na sa unang tingin pa lang ay alam na ni Islaw na gawa mula sa isang uri ng matigas na kahoy. Napatingin si Islaw sa kwintas nang may halong pagtataka. Ano po yan, Mang Kulas? Mukhang kakaibang mutya po yan ah. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang mutya. Ito ang mutya ng balete. Ipinagkaloob ito sa akin ng isang diwending itim na nakatira sa isang matandang puno ng balete. Isang beses ko lang itong ginamit noon. Noong hinarap ko ang isang pinuno ng mga aswang. Napatingin si Islaw kay Mang Kulas at naghintay siya ng karagdagang paliwanag. Malalim ang tingin ng matanda na para bang binabalikan nito ang isang mapait na nakaraan. Napakalakas ng mutya ng balete, Islaw. Lalo na kapag ginagamit laban sa aswang. Pero sa kasabaang palad, hindi ko kinaya ang kapangyarihan nito noon at muntik na ako mamatay. Mang Kulas, bakit niyo po sinasabi sa akin yan ngayon? Dahil nais kong ipasa ito sa'yo. Naniniwala ko na ang mutyang ito ang makakatalo kay Lumad. Pero mag-iingat ka, Islaw. Napakalakas ng mutya na ito. Hindi lang ang kalaban mo maaaring mapahamak, kundi pati ikaw na rin mismo. Napatingin si Islaw sa mutya. Alam niyang isang napakalaking panganib ang kanyang kinakaharap kay Lumad. Wala siyang ibang sandata na maaaring tumalo sa halimaw na yon. At sa tingin niya ay ang mutya ng balete na lamang ang tangi niyang pag-asa. Pero Kulas, may tiwala ako sa iyo. Napakalaki. Sa tapang at lakas mo. Naniniwala ako magagamit mo ito ng tama. Heto, sige. Kunin mo to, Islaw. Ikaw na ang bagong may-ari niyan. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Islaw ang mutya at isinuot yun sa kanyang leeg. Ramdam niya kagad ang kakaibang bigat at init na bumalot sa kanyang katawan matapos yung dumikit sa kanyang balat. Mang Kulas, maraming salamat po. Mukhang ito na po ang pag-asa natin para matalo ang halimaw na si Lumad. Tandaan mo ito, Islaw. Huwag mong hahayaan lamunin ka ng lakas ng mutya na yan. At may isang paraan para mas mapalakas mo ang mutyang yan, Islaw. Ano pong paraan niyo, Mang Kulas? Kailangan dasalan mo ito habang bilog ang buwan. Hindi basta-bastang dasal, Islaw. Kailangan mong bigkasin ang sinaunang dasal na ito. Mula sa kahon ay inilabas ni Mang Kulas ang isang luma at medyo lukot na papel. Iniabot nito yon kay Islaw. Agad yung kinuha ni Islaw at binasa ang nakasulat doon. Mga salitang Latin ang naroon. Mang Kulas, ano pong ibig sabihin ng dasal na ito? Panawagan at dasal yan sa espiritu ng balete. Kung maayos mo mabibigkas ang mga yan kapag bilog ang buwan, ay mas lalakas panigurado ang mutya na yan. Tahimik na pinagmasdan ni Islaw ang kapirasong papel. Hindi na siya nagdalawang isip. Alam niyang hindi madali ang laban na haharapin niya at kailangan niya ng panibagong paraan upang labanan si Lumad. Maraming salamat po sa inyo, Mang Kulas. Pangako po,
Sa susunod na paghaharap namin ni Lumad, ay matatalo ko na siya. Sisiguraduhin kong hindi magtatagal ay magiging malaya na ulit ang baryo natin sa takot sa kanya. Tumango si Mang Kulas kay Islaw, sa kamarahang inilagay ang kamay sa ibabaw ng ulo nito. Binabasbasan kita, Islaw. Naway gabayan ka ng espiritu ng Balete at ng ating poong may kapal. Mas lalong lumakas ang loob ni Islaw sa basbas na ibinigay sa kanya ni Mang Kulas. Dahil nasa kanya na ang mutya ng Balete, ay mas handa na siyang harapin ang pinakamalaking laban niya sa kanyang buhay. Matyagang naghintay si Islaw sa pagbilog ng buwan, at nang dumating na nga ang gabing yon, ay lumabas siya ng kanyang bahay. Nagtungo siya sa likod ng bahay niya habang nakasabit sa kanyang leeg ang mutya ng Balete. Hawak niya ang lukot na papel na ibinigay sa kanya ni Mang Kulas, kung saan nakasulat ang dasal na kailangan niyang bigkasin upang mapalakas niya ang mutya ng Balete. Hinawakan ni Islaw ang mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Ramdam niya ang bahagyang pag-init noon. Huminga siya ng malalim bago tuluyang binasa ang dasal. Spiritus veres oditeme virtutem tu amrogo robur lux noctis lunabim corpus imple potensya. Matatag at buo ang boses ni Islaw nang basahin niya ang dasal na nasa papel. Kasunod nun ay biglang lumakas ang hangin sa paligid. Narinig niya ang pagaspas ng mga dahon sa puno sa paligid. Sa isang iglap, isang matinding enerhiya ang bumalot sa kanyang buong katawan. Para yung apoy na dumaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay sumasabog ang kanyang mga kalamnan at naglalagablab ang kanyang dugo. Napahawak si Islaw sa kanyang dibdib. Napapikit siya at napasigaw sa sobrang sakit. Nagsimula ng dumilim ang kanyang paningin. Ang bilog na buwan sa itaas ay biglang lumabo. Napaluhod na si Islaw at bumagsak siya sa lupa nang walang malay. Umaga na nang magkamalay si Islaw. Ramdam niya ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat. Nakahiga pa rin siya sa malamig na lupa. Ngunit sa halip na panghihina ang maramdaman, isang kakaibang sigla ang dumadaloy sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang tumayo. Inasahan niyang mangangatog ang kanyang mga tuhod o kaya naman ay mabibigitan siya sa sariling katawan. Ngunit hindi nangyari yun. Pakiramdam niya ay napakagaan ng kanyang katawan na parang kaya niyang lumaban nang hindi napapagod. Hinawakan ni Islaw ang mutya ng Balete. Nung una ay nagtaka siya dahil nawala ito sa kanyang leeg. Ngunit napagtanto niyang tinanggap siya ng mutya. Hindi siya itinaboy nito tulad ng nangyari kay Mang Kulas noon. Ibig sabihin, siya ang itinadhanang gumamit noon. Simula noon, mas lumakas na ang loob ni Islaw sa tuwing nagroronda siya tuwing gabi. Bit-bit ang kanyang itak ay tinatahak niya ang madidilim na eskinita, ang masukal na kakahuyan at ang mga bakanting lote sa kanilang baryo. Alam niyang hindi na siya basta-basta matatalo ni Lumad sa sandaling muli silang magkaharap. Ngunit sa kabila ng kanyang paghahanap, hindi na muling nagpakita pa si Lumad. Para bang nagtatago na ito sa kanya. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin nahinto ang mga natatagpo ang patay na hayop sa kanilang lugar. Mas dumadalas pa ngayon, mga baka, baboy, aso, lahat ng halos ay natatagpuan sa umaga na wala ng lamang loob. Hanggang sa dumating ang pinakakinatatakutan ni Islaw. Hindi na lang hayop ang pinatay ni Lumad. Mismong mga tao na ang nagiging biktima nito. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga residente sa baryo Batabat. Una, isang lalaking estudyante. Sumunod ay isang magsasaka.
At nang matagpuan ang katawan ng isang ginang sa may ilog, ay gutay-gutay na yun at wala na ang mga lamang loob. Dahil doon, mas lalong naging determinado si Islaw na mahanap at matapos ang kasamaan ni Lumad bago pa madagdagan ang mga buhay na kinukuha nito. Sa bawat gabing lumilipas, patuloy pa rin ang pagroronda ni Islaw sa kanilang baryo. Hindi siya tumigil sa paghahanap kay Lumad, ngunit tila lalo lamang itong nagiging mailap hanggang sa dumating na ang gabing hinihintay ni Islaw. Habang naghahanda si Islaw para sa kanyang pagroronda, ay isang malamig at nakakapangilabot na tinig ang narinig niya mula sa labas ng kanyang bahay. Natigilan siya nang marinig ang boses ni Lumad na tinatawag ang kanyang pangalan. Natigilan si Islaw at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Islaw! Lumabas ka! Hindi ba tinahanap mo ko? Rinig na rinig ni Islaw ang pagsigaw ni Lumad. Mabilis naman niyang kinuha ang itak at iniligay yun sa kaluban na nakasabit sa kanyang bewang. Mas naramdaman niya ang init ng mutya ng balete na nasa loob ng kanyang katawan. Binilungan ni Islaw ang kanyang mutya. Minamahal kong mutya, bigyan mo ako ng lakas. Pakiusap, huwag mo akong bibiguin. Matapos yun, ay humugot ng malalim na paghinga si Islaw at marahan niyang binuksan ang pinto. Paglabas niya, ay tumambad sa kanya si Lumad na nakatayo sa loob ng kanyang bakuran. Uy! Long time no see ah! Sa wakas, nagpakita ka na rin sa akin, Lumad. Namiss mo ba ako, Islaw? Alam kong matagal mo na akong hinahanap. Kaya ako na mismo ang nagpakita sa'yo. Mabilis na hinawakan ni Islaw ang kanyang itak sa kanyang bewang at lumapit ng bahagya kay Lumad. Alam kong minamaliit mo ko, Lumad, pero hindi ako papayag na ikaw ang maghari sa baryong ito. Tatapusin ko na ang kasamaan mo ngayong gabi. Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya sa loob mo, Islaw. Ang mutya ng balete. Hindi ako maaaring magkamali. Isa yung makapangyarihang mutya. Bakit? Natatakot ka ba na may panibago na naman akong mutya na magagamit ko para talunin ka? Huwag kang masyadong mayabang, Islaw. Mas maganda nga yan upang mas maging kapanapanabik ang magiging laban nating dalawa. Napakuyom ng kamao si Islaw at hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis siyang sumugod kay Lumad habang sumisigaw. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Islaw na tumama sa tiyan ni Lumad. Napaatras ito at nakita niya sa mukha nito na hindi nito inaasahan ang bilis ng kilos niya. Sinundan pa niya yon ng isang suntok sa panga na nagpayanig sa katawan ng kanyang kalaban. Hinugot ni Islaw ang kanyang itak at buong puwersang tinaga niya si Lumad, ngunit mabilis na umatras si Lumad. Tumalon si Islaw patungo kay Lumad at bumaon ang talim ng itak sa kaliwang balikat nito. Napaatras si Lumad habang maigpit na hawak ang sugatang bahagi ng katawan nito. Napatingin ito kay Islaw at kita sa mukha nito ang bahagyang pagkagulat. Nagliyab sa galit ang mga mata ni Islaw. Alam niyang yun na ang tamang pagkakataon upang tapusin ang halimaw na pumatay sa maraming tao sa kanilang baryo. Muli siyang sumugod habang ramdam na ramdam niya ang naglalagablab na lakas ng mutya sa loob ng kanyang katawan. Ngunit sa isang iglap, biglang naglaho si Lumad. Ano? Nasaan siya? Lumad! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin, duwag! Nagulat si Islaw nang may naramdaman siyang kamay na maigpit na sumunggab sa kanyang braso. Napakurap siya at sa isang iglap ay nasa tabi na niya si Lumad. Mariin nitong pinisil ang kamay niya na naging dahilan upang mabitiwan niya ang kanyang itak.
Bago pa siya makapalag, ay bumaon na ang matatalim na kuko ni Lumad sa kanyang tagiliran. Napasigaw sa labis na sakit si Islaw. Naramdaman niya ang mainit na dugong bumalong mula sa kanyang sugat. Bago pa siya makarecover, ay sunod-sunod na pag-atake ang ibinigay ni Lumad sa kanya. Kinagat siya nito sa kanyang braso, hita, at kinalmot siya sa kanyang dibdib. Duguan na bumagsak si Islaw sa lupa. Akala mo ba ay madali mo ako mapapatay? Hunghang ka! Pinilit ni Islaw na bumangon, ngunit bago pa siya makagalaw, isang malakas na sipa sa sikmura ang muling nagpabagsak sa kanya sa lupa. Basang-basa na siya ng sariling pawis at dugo. Halos hindi niya na maigalaw ang kanyang mga braso at binti. Ang ngutya ng balete sa kanyang loob ay tila hindi sapat upang palakasin pa siya dahil sa dami ng kanyang sugat. Nakita ni Islaw na naglakad palapit si Lumad. Mabagal ang bawat takbang nito na tila ninanamnam ang sandali ng pagkatalo ni Islaw. Huminto si Lumad sa tabi ni Islaw at tinignan siya nito na para bang isa siyang walang kwentang bagay. Tumingin ka sa paligid mo, Islaw. Tumingin ka para makita mo ang mga taong binigo mo. Mahina at nanginginig ang katawan ni Islaw, ngunit napilitan siyang ibaling ang kanyang paningin sa paligid. Doon niya nakita ang mga tao sa baryo na nakasilip sa kanilang mga pinto at bintana at tahimik na nakatingin sa kanya. Kita niya sa mukha ng mga yon ang takot, pangamba at panghihinayang. Ang mga taong minsang naniwala sa kakayahan niya ay tila tinakasan na ng pag-asa ng sandaling yon. Dahil doon ay nadurog ng husto ang puso ni Islaw. Akala mo ba'y matatalo mo ko, Islaw? Kahit na anong mutya o agimat pang gamitin mo, wala kang laban sa akin. Ako ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Nahihibang ka para isipin na ikaw ang papatay sa kagaya ko. Ngayon, ito na ang katapusan mo, Islaw. At kapag namatay ka, isusunod ko ang lahat ng tao sa baryo ito at wala akong ititira ni isa! Napapikit si Islaw. Alam niyang hindi niya na kayang lumaban pa. Wala na siyang lakas na natitira. Nakikiusap ako sa'yo. Ako na lang ang patayin mo, Lumad. Huwag mo nang idamay pa ang mga tao rito. Muling lumakas ang halakhak ni Lumad. Yumuko ito at marahang inilapit nito ang matutulis nitong mga kuko sa leeg niya. Ngunit bago pa siya mapatay ni Lumad, ay nagulantang si Islaw sa biglang pagdating ni Mang Kulas. Lumad! Ako ang harapin mo! Napaangat ng tingin si Lumad kay Mang Kulas. Isang kulay itim na pulbos ang isinaboy nito sa mukha ni Lumad. Sa isang iglap, napaatras si Lumad at napasigaw ng malakas dahil sa sobrang sakit. Pilit na inalis ni Lumad ang pulbos sa mukha nito. Hayop ka! Magbabalik ako, Islaw. At sa susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin kong mapapatay na kita! Mabilis na tumakbo si Lumad papalayo hanggang sa naglaho na ito sa kadiliman. Naiwan naman si Islaw na nakahandusay sa lupa habang habol ang sariling hininga. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit naramdaman niya ang init ng kamay ni Mang Kulas sa kanyang balikat. Huwag kang susuko, iho. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi ka pa pwedeng mawala. Mang Kulas, salamat at dumating ka. Akala ko katapusan ko na. Pero ano ba yung pulbos na ginamit mo? Bakit umatras si Lumad? Abo yun ang buto ng isang gabunan. Malakas na pangontra sa mga katulad ni Lumad. Pero, yun na ang huling meron ako
at panandalian lamang ang epekto nun sa kanya. Dapat pala, hindi mo na ginamit yun. Baka mas kailangan mo pa yun sa ibang laban, Mang Kulas. Huwag mo nang isipin yun, Islaw. Ang importante ngayon ay buhay ka pa. Halika, kailangan magamot natin ang mga sugat mo. Inalalayan ni Mang Kulas si Islaw upang makatayo. Napangiwi siya sa sakit ng kanyang mga sugat. Nang tuluyan siyang nakatayo, ay muli niyang napansin ang mga tao sa paligid na nakasilip pa rin sa kani-kanilang mga bintana at pinto. Ngunit hindi tulad kanina natakot ang nasa muka ng mga yon. Dahil ng sandaling yon, ay nakita ni Islaw ang pagkadismaya sa muka ng lahat ng taong nakatingin sa kanya. Ibinaba ni Islaw ang kanyang tingin. Hindi niya magawang tignan ang mga mata ng mga taong minsan niyang pinangakuan na kaya niyang protektahan. Alam niyang nabigo siya na tuparin ang pangako na yon sa gabing yon. Tahimik siyang sumunod kay Mang Kulas, papasok sa bahay niya. Nang makarating sila sa loob, ay agad na nilinis ni Mang Kulas ang lahat ng sugat ni Islaw. Mabuti na lang at pinakinggan ko ang kutob ko. Kaya umalis ako ng isla at pinuntahan ka rito. Mang Kulas, paano po mga nakakulong na aswang sa isla? Walang bantay ang mga yon. Huwag kang mag-alala. Sigurado kong hindi makakawala ang mga yon. Malalakas ang mga anting-anting sa kulungan nila. Napabuntong hininga si Islaw. Wala na siyang lakas upang magtanong pa. Kaya hinayaan na lamang niya si Mang Kulas na gamutin ang kanyang mga sugat. Hinayaan niyang dumaloy ang katahimikan sa pagitan nila habang unti-unting lumalalim ang gabi. Alam niyang may susunod pang laban. Ngunit sa ngayon, kailangan maghanda siya. Kailangan bumangon siyang muli upang makabawi siya sa mga tao sa kanilang baryo. Nang mga sumunod na araw, ay hindi na muna lumabas si Islaw ng kanyang bahay. Hindi dahil sa nagpapagaling siya sa kanyang mga sugat, kundi dahil sa nahihiya siyang magpakita sa mga tao. Nahihiya siya dahil alam niyang iniisip ng mga tao na tinagurian siyang kinatatakutan ng mga aswang. Pero sa kauna-unahang pagkakataon ay nasaksihan ng marami ang kanyang pagbagsak. Paminsan-minsan ay nagtutungo si Mang Kulas sa bahay ni Islaw upang gamutin at palitan ang benda ng sugat niya. Mang Kulas, kung ganun po pala, ay wala ring laban ng mutya ng balete kay Lumad. Kahit nasa loob ko ng mutya, ay hindi pa rin ako nagtagumpay na talunin siya. Yan din ang naisip ko. Patawarin mo ko kung binigyan kita ng pag-asa. Ang mutya ng balete, ang tanging mutya na alam kong pwedeng makatalo kay Lumad. Pero nagkamali pala ako. Mang Kulas, wala naman po kayong dapat na ihingi ng tawad sa akin. Alam ko na ninais niyo lamang po makatulong. Pero Mang Kulas, ang mga tao po rito sa baryo, nahihiya po ako sa kanila. Hindi ko po kaya magpakita sa kanila sa ngayon. Ilang araw na po akong hindi lumalabas dahil sa kahihiyan po na inabot ko nung gabing naglaban kami ni Lumad. Nagpakawala ng malalim na paghinga si Mang Kulas. Marahan itong tinapik sa balikat si Islaw. Siguro, mas makabubuti kung doon ka na muna manatili sa isla habang nagpapagaling ka ng mga sugat mo at nag-iisip tayo ng susunod nating plano para matalo na natin si Lumad. Pero Mang Kulas, paano po mga tao rito sa baryo kung wala ako? Baka bigla pong bumalik si Lumad at umatake. Sino po magtatanggol sa mga tao kung nasa isla ko? Islaw, sa kalagayan mo ngayon ay hindi mo pa kayang labanan ulit si Lumad. Kailangan mo munang gumaling. Baka kapag hinarap mo siya sa ganyang kalagayan mo, ay tuluyang ka na niyang mapatay. Kaya kung ako sa'yo, ay sumunod ka na lamang sa sinasabi ko sa'yo. Doon ka na muna sa isla magpagaling para hindi ko na rin kailangan pang magtungo rito at iwanan na walang bantay ang mga aswang sa isla. Natahimik si Islaw at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Maya-maya pa ay napagtanto niya na merong punto si Mang Kulas. Kaya sa huli
ay pumayag siya sa ideya nito at sa araw na yon ay sumama muna si Islaw kay Mangkulas sa isla kung saan nakakulong ang mga aswang na nahuli niya noon. Nang araw din na yon ay sumama na si Islaw kay Mangkulas sa pagpunta sa isla. Napagtanto niyang hindi pa siya handa para sa muling paghaharap nila ni Lumad, kaya kailangan niyang mas palakasin ang kanyang sarili. Sa pagdating nila sa isla, ay agad niyang tinulungan si Mangkulas sa pagpapakain sa mga aswang na nakakulong doon. Bitbit nila ang mga karning nakalaan para sa mga nilalang na yon. Isa-isa nilang inilagay ang pagkain ng mga aswang. Habang abala si Islaw sa paglalagay ng pagkain sa kulungan, ay narinig niya ang malutong na tawa ni Lakam. Islaw, ano ba nangyari sa'yo? Halos hindi na kita makilala sa dami ng sugat mo ah. Tumingin si Islaw kay Lakam, ngunit hindi niya ito sinagot. Nilapag na lang niya ang pagkain sa harap nito. Sigurado kong nakaharap mo na naman si Lumad at mukhang hindi naging maganda ang laban. Maswerte ka at nabuhay ka pa. Bago pa makasagot si Islaw, sumingit sa usapan si Mayang na nasa kabilang kulungan. Ano? Totoo bang nakalaban mo si Lumad, Islaw? Oo, Mayang. Nagkaharap kami. Pero sa susunod, sisiguraduhin ko matatalo ko na siya. Huwag kang mangarap na mataas, Islaw. Hindi mo matatalo si Lumad. Sigurado ko na sa susunod na pagharap nyo ay mapapatay ka na niya. Kaya kung mahal mo pa ang buhay mo, magtago ka na lang sa islang to habang buhay. Kasama namin! Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Lakam. Tandaan mong, kung hindi dahil kay Islaw, wala tayong makakain dito. Mag-isip-isip ka nga, Mayang. Pinapakain nila tayo rito para mas matagal tayo mabuhay at maging matagal ang paghihirap natin dito. Hindi na pinansin ni Islaw ang mga sinabi ni Lakam. Alam niyang hindi nito lubos na nauunawaan ang laban nila ni Lumad. Sa bawat araw na lumilipas, ay unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Islaw sa isla ni Mangkulas. Kahit may sugat pa ang kanyang katawan, hindi siya nanatili sa loob ng kubo. Tinutulungan niya si Mangkulas sa anumang gawain, mula sa paghahanda ng pagkain hanggang sa pangangalaga sa mga halamang gamot, pagpapakain sa mga aswang at kung ano-ano pa. Sa umaga, madalas siyang nakaupo sa tabi ng dagat. Pinagmamasdan niya ang paghampas ng alon sa dalampasigan habang hinahaplos ng hangin ang kanyang balat. Alam niyang kailangan makabawi na kagad siya ng lakas upang makabalik na siya sa kanilang baryo. Isang hapon, habang nilalagyan ni Mangkulas ng bagong tapal ang sugat sa kanyang tagiliran, ay hindi na napigil ni Islaw ang sarili na magsalita sa bagay na ilang araw na niyang pinag-iisipan. Mangkulas, hindi ko lang po talaga maiwasang mag-alala sa mga tao sa baryo. Wala na ako ron para protektahan sila. Baka bumalik si Lumad doon. Baka may masaktan o may mamatay. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Islaw. Pero hindi mo dapat kalimutan na halos ikamatay mo na ang huling laban mo kay Lumad. Hindi ka pa handa para bumalik sa baryo. Kailangan mo pang mapagaling ang mga sugat mo. Mangkulas, pero paano po kung may mangyari nga sa kanila? Paano kung wala na akong babalikan doon? Kung babalik ka ngayon, mas lalo mo lang na ilalagay sa panganib ang sarili mo. Hindi mo matutulungan ng mga tao ngayon sa kalagayan mong yan. Kung ikaw mismo ay mahina pa. Napayuko si Islaw. Alam niyang may punto si Mangkulas. Pero hindi niya matanggal ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pinakamainam mong gawin ngayon ay palakasin ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala dahil nandito ako para tulungan ka pagdating sa bagay na yan. Malungkot na tumingin si Islaw kay Mangkulas. Napabuntong hininga na lang siya at napilitang tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi nito.
Mabilis na lumipas ang mga araw at kahit paano ay unti-unti nang nararamdaman ni Islaw ang pagbabalik ng kanyang lakas. Alam niya na mas naging mabilis ang pag-recover niya dahil sa tulong ng mutya ng balete na nasa loob ng kanyang katawan. Isang gabi, habang naghahapunan, ay pinag-uusapan ni na Islaw at Mangkulas ang maaaring paraan upang matalo si Lumad. Kahit medyo maayos na ang lagay ni Islaw, ay alam niyang hindi lang pisikal na lakas ang kailangan niya, kundi kailangan nila ng epektibong estratehiya. Alam mo na ang kakayahan ni Lumad, Islaw. Hindi siya pangkaraniwang aswang. Kahit ang pinakamalakas na mutya at pinakamakapangyarihang agimat natin ay walang laban sa kanya. Kaya nga ho, Mangkulas, kahit pag ginamit mo na ang abo ng buto ng isang gabunan, ay hindi siya nagkaroon ng matinding pinsala. Napabuntong hininga si Islaw. Ilang saglit silang nanatiling tahimik at parehong nag-isip ng maaari nilang gawin. Maya-maya pa ay nagpatuloy sila sa pagbibigay ng suwestyon mula sa mga ritual, bagong mutya o pagsubok na humanap ng mas malakas na anting-anting. Ngunit sa bawat ideyang naisip nila ay mas naging malinaw na walang makakapantay sa lakas ni Lumad. Kung may makakatulong lang sana sa atin na kasing lakas niya, baka magkaroon tayo na kahit na konting tsansang matalo siya. Natigilan si Islaw. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isip sa sinabing yun ni Mangkulas. Mangkulas, sandali. Alam ko na kung paano natin matatalo si Lumad. Kaya anong ibig mo sabihin, Islaw? Gaya ng sinabi mo, bakit hindi tayo humingi ng tulong sa mga pwedeng tumapat kay Lumad? Kumuha tayo ng mga aswang mula sa kulungan. Mga aswang na malalakas na pwedeng pumantay sa lakas ni Lumad. Ano ka mo? Aba, imposible ang naisip mo, Islaw. Hindi lalaban ang mga aswang na yon sa kauri nila, lalo na sa kagaya ni Lumad. Lalaban sila kung bibigyan natin sila ng kapalit na hinding-hindi nila matatanggihan. At ano naman ang magiging kapalit na yon? Huminga ng malalim si Islaw bago sumagot. Ang kalayaan nila. Kung yan ang kapalit na ibibigay mo sa kanila, sigurado ako na papayag nga sila. Pero sandali lang, Islaw. Meron ka na bang napiling mga aswang na nakakulong dito sa isla? Meron na po. Alam ko na kung sino may sapat na lakas para makatulong sa atin. Nagkatinginan sina Islaw at Mangkulas. Sa pagkakataon na yon, naramdaman ni Islaw na meron ng ideya si Mangkulas kung sino ang mga aswang na tinutukoy niya. Alam nila na sa susunod nilang hakbang ay maaaring magdala ng mas malaking panganib yun para sa kanila. Pero yun na lang ang natitira nilang pag-asa. Laban kay Lumad. Kinabukasan ay naglakad sina Islaw at Mangkulas patungo sa kulungan ng mga aswang. Huminto sila sa harapan ng magkatabing kulungan ni Mayang at Lakam. Dahan-dahang lumapit si Islaw sa harapan ng mga yon, habang si Mangkulas naman ay nanatiling nakatayo sa kanyang tabi. Mayang, Lakam, makinig kayong mabuti. May iaalok kami sa inyo ni Mangkulas. Isang bagay na sigurado ko magugustuhan nyo at hindi nyo matatanggihan. Kung gagawin nyong ipapagawa namin, ang kapalit ay ang inyong panghabang buhay na kalayaan. Nagliwanag ang mukha ni Mayang sa narinig. Ano ka mo? Kalayaan? Mukhang maganda yan ah. Ano bang ipapagawa niyo sa amin, Islaw? Huwag ka magpalin lang, Mayang. Sigurado kung hindi natin sila mapagkakatiwalaan. Malamang, isa lang itong paraan nila. Nalinlangin tayo. Hayaan mo muna magsalita si Islaw, Lakam. Pakinggan mo muna siya bago ka magsalita ng kung ano-ano. Huminga ng malalim si Islaw bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ang totoo niyan, kailangan namin kayo. Gusto naming tulungan niyo kami ni Mangkulas sa laban namin kay Lumad. Naniniwala ako na kung pagsasamahin natin ang ating lakas at kakayahan,
magagawa nating talunin si Lumad. Mukhang tinanggap mo na, Islaw, na hindi mo kaya si Lumad. Kaya kahit sa kauri niya, ay napipilitan ka ng humingi ng tulong. Oo, tama ka. Inaamin kong hindi ko nga kayang talunin si Lumad na mag-isa. At hindi ako nahihiya sa pag-amin ng aking kahinaan. At wala ring masama sa paghingi ko ng tulong sa iba, Lakam. Napatingin si Mayang kay Islaw at tila nabighani sa tapang niyang aminin ang katotohanan na meron din siyang kahinaan. Napangiti ito at tumango. Payag ako. Tutulungan kita, Islaw. Ihibang ka na ba, Mayang? Siguradong papatayin ka ni Lumad. Oo, malakas tayo. Pero mas malakas si Lumad. Kakaiba siya. Paano kung hindi? Paano kung manalo tayo? 3 tayo. Laban sa isa. Malaki ang posibilidad na manalo tayo, Lakam. Matagal ko lang gustong makalaya at mabuhay nang wala sa loob ng rehas. Alam kong ganun din ang gusto mo, Lakam. Lumalim ang katahimikan sa pagitan nilang apat. Kitang-kita ni Islaw ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lakam. Matagal na hindi nagsalita si Lakam na parang pinag-iisipan pa nito ng gusto ang magiging desisyon niya. Makalipas ang mahabang sandali, ay marahan ding tumango si Lakam. O sige. Bumapayag na ako. Labis na natuwa si Islaw sa sagot ni Lakam. Maraming salamat sa inyo, Mayang. Lakam, kapag nagtagumpay tayo sa laban kay Lumad, makakaasa kayong hindi ko sisirain ang aking salita. Makakalaya na kayo. Sa umagang yon ay isang kasunduan ang nabuo sa pagitan ni Islaw at ni Mayang at Lakam. Isa yung mapanganib na plano, ngunit wala nang ibang pagpipilian pa si Islaw kung hindi ang humingi ng tulong sa mga nilalang na dati niyang nakalaban. Nang masiguro ni Islaw at Mangkulas na payag na sina Mayang at Lakam sa plano nila, ay inilabas ni Mangkulas ang 2 kwintas na agimat. Ang palawit nun ay yari sa batong itim na ang nasa gitna ay may bahid na pula. Pinagmasdan yun ni Mayang at Lakam na may halong pagtataka at pagdududa. Bago namin kayo palayain, susutan muna namin kayo ng mga agimat na to. Agimat? Para sa naman yan? Lumapit si Islaw kay Mayang at isinuot niya rito ang unang kwintas. Sunod naman niyang isinabit sa leeg ni Lakam ang isa pa. Hindi niyo pwedeng alisin ang agimat na yan. Kapag inalis niyo yan, mamamatay kayo. At kung gagawa kayo ng kahit na anong bagay na hindi ko magugustuhan, isang ritual lang ang kailangan kong gawin at mamamatay rin kayo. Grabe, masyado ka namang sigurista, Islaw. Wala ka bang tiwala sa amin ni Mayang at kailangan mo pa kaming suotan ng ganitong klase ng agimat? Hindi natinag si Islaw sa sinabi ni Lakam. Mas mabuti ng sigurado kaysa sa magsisi sa uli. Bumuntong hininga si Lakam, ngunit hindi na ito sumagot pa. Sa halip, tinignan nito ang agimat na nakasabit sa leeg nito na parang sinusuri nito yon. Samantala, si Mayang naman ay nakangiti lang na parang hindi alintana ang bantang dala ng kwintas. Maya-maya pa ay binuksan na ni Mangkulas ang kulungan ni Mayang at Lakan. Agad na lumabas si Mayang ng kulungan at para itong isang bata na tumakbo sa paligid. Dumipa pa ito at umikot habang nakatingala. Nang mahilo ito, ay natumba ito ng kusa at saka malakas na tumawa. Ay, grabe! Sa wakas, malaya na ako! Malaya na ako! Habang si Mayang ay tuwang-tuwa, nanatili namang nakatayo si Lakam sa labas ng kulungan nito. Matiim itong nakatingin kay Islaw. Tanong ko lang, kailan mo naman aalisin ang mga agimat na to sa amin ni Mayang? Sa oras na matalo na natin si Lumad, ako mismo mag-aalis yan sa inyo. Sa pagkakataon na yon, kahit paano ay nakaramdam na si Islaw ng konting pag-asa na matatalo na nila si Lumad. Ganun pa man, may kaba pa rin siyang nararamdaman, lalo na't
mga aswang na kagaya ni Lumad ang makakatulong niya sa misyon na yon. Agad na sinimulan ni na Islaw, Mayang at Lakam ang kanilang mahigpit na pagsasanay bilang paghahanda sa pagharap nila kay Lumad. Sa umaga, nagsasanay sila sa lakas at bilis, ngunit sa pagsapit ng gabi, doon lumilitaw ang tunay na kapangyarihan ni Lakam at Mayang. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, isang malalim na dagundong ang bumalot sa paligid. Nakatingala si Lakam at hinihintay ang pagbagsak ng sinag ng buwan sa balat nito. Makalipas ang ilang sandali, ay nag-iba ang anyo ni Lakam. Ang balat nito ay naging kulay itim at ang kanyang katawan ay lumaki at naging matipuno, habang ang buhok nito ay humaba at naging kulay puti. Sa unang tingin pa lang ay alam na ni Islaw na ang matutulis na ngipin ni Lakam ay kayang pumunit ng laman at dumurog ng buto. Sa isang iglap, nawala si Lakam sa kanyang kinatatayuan. Napatingin si Islaw sa paligid at pilit niya itong hinahanap, hanggang sa may naramdaman na lang siyang hangin mula sa kanyang likuran. Bago pa makalingon si Islaw, ay malakas na sinuntok ni Lakam ang lupa na naging dahilan upang magkaroon ng konting pagyanig. Masyado ka mabagal, Islaw. Kung ako si Lumad, ay napaslang na kita sa isang atake lang. Mula naman sa mga puno ay lumabas bigla si Mayang. Marahan itong lumulutang sa ere gamit ang malalaki nitong pakpak na maihahalin tulad sa pakpak ng paniki. Ang mga kuko nito sa kamay ay mahahaba, matutulis na parang mga patalim. Biglang bumilis ang paglipad ni Mayang pataas. Malakas itong sumigaw at lumipad ng mabilis pababa palapit kay Islaw. Nanlaki ang mga mata ni Islaw nang makita ang matutulis na kuko ni Mayang na ilang pulgada lang ang layo sa kanyang muka. Natatawang ibinaba ni Mayang ang kamay nito. Sinubukan ni Islaw na atakihin si Mayang, pero bigla itong naglaho at nang muli niya itong nakita ay isa na itong dambuhalang baboy ramo. Sa sobrang bilis ng pagbabagong anyo nito ay hindi agad nakapag-isip si Islaw, kaya't naitulak siya nito ng malakas. Pagbagsak ni Islaw sa lupa ay napahagikgik si Mayang na bumalik sa pagiging bangkilan. Pasensya ka na, Islaw. Masyado lang ako nadala. Kasi matagal na akong hindi nakakalaban. Napakamot na lang ng ulo si Islaw habang tumatayo. Ayos lang. Natutuwa ako sa ipinapakita niyong lakas at kakayahan. Sa loob ng mga sumunod na araw, mas naging mahigpit ang pagsasanay ng tatlo. Sa gitna ng kagubatan sa isla, ay nag-ensayo si Lakam. Inatake nito ang malalaking puno gamit ang kamao nito na parang bakal sa tigas. Sa madamong bahagi ng isla naman, tinuruan ni Islaw si Mayang ng mas mabilis na paraan ng pag-atake gamit ang kanyang iba't ibang anyo. Sa mga bangin, sinubukan ni Mayang ang kanyang kakayahang lumipad at biglang pagsalakay mula sa taas, habang si Islaw ay iniiwasan yon gamit ang kanyang liksi. Sa mga gabi na nasa rurok ang kanilang kapangyarihan, ay nagsasanay sila ng tunay na laban. Si Lakam at Mayang ay sabay na umaatake kay Islaw at sinusubukan kung paano siya makakaiwas sa dalawang mabibilis at malalakas na aswang. Isang gabi, matapos ang isang matinding pagsasanay, napabagsak si Islaw sa lupa. Humihingal siya, ngunit halatang nasasanay na siya sa bilis at lakas din na Lakam at Mayang. Tumingin si Islaw sa buwan. Alam niyang ang oras nila ay nauubos na. Malapit na ang laban nila kay Lumad. Ngunit sa sandaling yun, ang pinakamahalaga ay patuloy silang lumalakas. Isang madaling araw, sa loob ng kubo ni Mang Kulas, ay narinig ni na Islaw at Mang Kulas ang malakas na paghilik ni Lakam, habang si Mayang naman ay nakatihaya ng higa at bahagyang nakanganga. Sa sobrang pagod sa pagsasanay, ay nakatulog ng mahimbing ang dalawang aswang.
Sa isang sulok ng kubo, nakaupo sina Islaw at Mangkulas. Hindi sila makatulog. Sa halip, tahimik nilang pinagmamasdan ang dalawang nilalang na noon ay itinuturing nila ni Mangkulas na mga kaaway. Napailing si Mangkulas at bahagyang natatawa. Kung may magsasabi sa akin noon na isang bangkilan at isang gabunan ang magtutulungan, tatawanan ko lang siya. Bakit naman, Mangkulas? Dahil noon pa man, mortal na magkaaway ang lahi nila. Ang gabunan ay malakas, matibay, at tapat sa kanilang pangkat, pero kinatatakutan sila dahil sa kanilang walang awang pag-uugali. Ang bangkila naman, tuso, mabilis, at biyasa sa pagbabagong anyo. Pero hindi kailanman sila nagkasundo. Lagi silang magkalaban sa mga teritoryo, sa pagkain, at sa paniniwala. Humugot ng malalim na paghinga si Islaw, saka tumingin kay Mayang na mahimbing pa ring natutulog. Kahit sa pagtulog, may kaunting ngiti sa labi nito na para bang nananaginip ng kung anong nakatatawa. Pagkatapos, lumipat naman ang tingin niya kay Lakam. Seryoso pa rin ang muka na parang kahit sa panaginip ay hindi nito iniiwan ang pagiging mandirigma. Sa totoo niyan, Mangkulas, hindi ko rin po talaga akalain na darating ang araw na mga aswang ang magiging kasama ko sa laban na ito. Mangkulas, kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon. Hindi mo kailangan mabagabag, Islaw. Ang mundo ay hindi palaging itim at puti. Kung minsan, ang inaakala nating kalaban ay sila pa pala ang tutulong o makakatulong sa atin. At ang ating inaakalang kakampi, sila pa ang unang magtataksil. Siguro nga tama ka, Mangkulas. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay ang magtiwala kina Mayang at Lakam. Ganyan nga, Islaw. Isa pa, ilang araw na kayo nagsasanay at nakita ko ang dedikasyon nila na labanan ang halimaw na si Lumad. Sana nga isapat na ang lakas naming tatlo para matalo si Lumad. Pero Mangkulas, wala na ba talaga tayo nung abunong buto ng gabunan? Sa tingin ko kasi kung meron pa tayo nun, pwede nating sabuyan si Lumad ng abo na yun at magkakaroon kami ng pagkakataon para matalo siya ng tuluyan. Ikinalulungkot ko, Islaw, pero wala na talaga. Sa ngayon ay wala na kayong ibang magagawa pa, kundi labanan si Lumad gamit ang inyong lakas at kapangyarihan. Nang magbalik ang tingin ni Islaw kina Lakam at Mayang, ay may kung anong init na bumalot sa kanyang dibdib. Napangiti siya nang mapagtanto niya na hindi na lang basta aswang ang dalawa, kundi ang mga ito ang pag-asa niya para tuluyan ng matuldukan ang kasamaan ni Lumad. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-alis ni na Islaw sa isla upang magtungo sa baryo Batabat. Nakatayo sila sa dalampasigan kung saan nasa tabi nila ang bangka na sasakyan nila paalis sa isla na yon. Ngayong araw na tayo aalis sa islang ito para magtungo sa baryo Batabat. Talaga? Sa wakas, makakakita na ulit ako ng maraming tao. Makakakain na ulit ako ng masarap na pagkain at makakainom na ulit ako ng dugo. Mayang, hindi kayo pwedeng pumatay ng tao. Yan ang maigpit kong ipinagbabawal. Hoy, ano ka ba naman? Hindi dugo ng taong tinutukoy ko, kundi dugo ng baboy mo. Basta, hindi kayo pwedeng pumatay ng tao. Alam niyo na ang mangyayari kapag ginawa niyo yun. Oo na, sige na. Magpapakabait ako. Pangako ko yan. Ikaw naman, Lakam. Handa ka na ba? May pagpipilian pa ba ako? Kailangan yung tandaan na iisa lang ang layunin natin at may dahilan kung bakit kayo lalaban kay Lumad. At yun ay para ipakita nyo na kaya nyong lumaban hindi lang para sa sarili nyong kalayaan, kundi para sa kalayaan ng mga tao sa takot na bumabalot sa kanila at sa kapakanan ng mas nakararami. Kahit aswang kayo, ay hindi yun hadlang
para gumawa kayo ng tama at mabuti. Na Islaw, tara na, umalis na tayo sa islang ito. Ang dami mo pang sinasabi. Naglakad na sila sa bangka kung saan naghihintay si Mangkulas. Dala nito ang isang lumang supot. Narito na ang ilang halamang gamot at langis. Alam kong hindi kayo basta-basta mapipinsala. Pero hindi masamang may dala kayong panggamot sa inyong mga sugat. Kinuha ni Islaw ang supot at tumango bilang pasasalamat sa matanda. Alam kong mahirap ang laban na kakaharapin nyo. Pero ito ang tatandaan nyo. Hindi kayo nag-iisa. May dahilan ang kalikasan kung bakit nagkatagpo-tagpo ang landas nyo. Magtiwala kayo sa isa't isa at palagi kayong magtulungan. Salamat po, Mangkulas. Malaki po ang naitulong niyo sa aming pagsasanay. Lumapit si Mayang at mabilis na yumakap kay Mangkulas. Ikinagulat naman yun ng matanda. Salamat sa lahat, matanda. Kahit palagi mo akong sinisermonan. Hay nako, pasaway ka pa rin talaga kahit kailan, Mayang. Walang anuman. Si Lakam naman ay tumangulang kay Mangkulas bilang respeto. O sige na, umalis na kayo at mag-iingat kayong tatlo. Hangad ko ang inyong tagumpay. Sumakay na sila sa bangka. Nang magsimulang umusad ng bangka palayo sa isla, tinanaw ni Islaw ang lumiliit na imahe ni Mangkulas sa dalampasigan. Isang kabanata ng kanilang buhay ang nagtapos. Ngunit isang mas malaking laban ang naghihintay sa kanila sa pagbabalik nila sa Baryo Batabat. Nang makarating sila Islaw sa Baryo Batabat, ay sumalubong sa kanila ang nakabibinging katahimikan. Bumungad sa kanila ang mga bakas ng pananalasang nangyari roon. Mga bahay na wasak at mga taong bakas ang takot sa muka. Halos madurog ang puso ni Islaw habang iginagala niya ang kanyang mata sa paligid. Di ko akalaing ganito na ang itsura ng baryo namin. Malinaw na hindi lang isang beses sumatake ang lumat na yun dito, Islaw. Malamang, sinamantala niya ang pagkakataon habang wala ka. Pinagpatuloy nila ang paglalakad patungo sa bahay ni Islaw. Nang makapasok sila, ay agad silang naupo at sinimulang mag-usap. Kailangan natin magplano ng gusto. Hindi natin pwedeng harapin si Lumad nang hindi natin alam ang kahinaan niya. Yan ay kung meron siyang kahinaan. Lahat ng nilalang Mayang ay may kahinaan. Kung ganon, anong gagawin natin? Una, kailangan malaman natin kung nasan si Lumad. Malamang ay nandito lang siya sa paligid ng baryo. Walang bahala ron. Mas mabilis akong kumilos sa gabi. Kaya ko ring magbago ng anyo. Kaya magiging madali para sa akin ang paghahanap sa kanya. Sige, Mayang, pero mag-iingat ka. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa napansin ni Islaw ang kaliwang kamay ni Lakam na nakabalot ng isang itim at makapal na tela. Ano yan, Lakam? Bakit may nakabalot na itim na tela sa isa mong kamay? Wala ito. Binalutan ko ng tela ang isa kong kamay upang maprotektahan ito sa tuwing susuntok ako o aatake gamit ito. Nagsasabi ka ba ng totoo, Lakam? May nangyari ba sa kamay mo? Sinabi ko na nga sa'yong wala ito, Islaw. Saglit silang nagtitigan. Napansin ni Islaw ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Lakam. Pero hindi na siya nag-usisa pa. Isa pang pinakaayoko. Ayoko may liman sa pagitan nating tatlo. Tandaan nyo, tayong tatlo ngayon ay iisa. Ipinagpatuloy ng tatlo ang pagbuo ng plano laban kay Lumad. Natuwa si Islaw dahil napagtanto niya na mas masarap pala sa pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa kanyang layunin na protektahan ang Baryo Batabat. Mula nang dumating sina Islaw sa Baryo Batabat, hindi sila tumigil sa paghahanap kay Lumad. Tuwing gabi, nagroronda sina Islaw at Lakam sa bawat sulok ng baryo. Samantalang si Mayang naman ay nag-aanyo bilang dambuhalang ibon at lumilipad sa kalangitan
upang magmasid-masid sa kagubatan at sa mga masukal na bahagi ng baryo. Ngunit sa tuwing bumabalik ito, lagi nitong sinasabi ang parehong bagay. Wala pa rin. Ni isang bakas ng kuta niya ay hindi ko matunton mula sa impapawid. Hindi kaya nagtatago siya sa isang lugar na hindi natin inaasahan? O kaya naman, naghihintay siya ng tamang oras para umatake. Sa pangatlong gabi, habang nasa loob sila ng kubo at naghahanda ng kanilang mga sandata, isang malakas na sigawan ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Agad na napatingin sina Islaw sa isa't isa. Bago mabilis na kumilos, kinuha ni Islaw ang kanyang itak, habang si Lakam naman at Mayang ay sumunod sa kanya palabas. Sa paglabas nila, ay bumungad sa kanila ang nakapanghihilakbot na tanawin. Mga bahay na wasak ang mga pinto, mga tao na nagtatakbuhan, ang ilan ay sugatan na, at sa gitna ng kaguluhan na yon, ay nakita nila si Lumad na walang awang inaatake ang bawat taong nakakasalubong nito. Tumiim ang bagang ni Islaw nang muling nakita ang hanagob na si Lumad. "Lumad! Kami ang harapin mo, halimaw ka!" Dahan-dahang tumingin si Lumad sa kanila. Isang ngisi ang gumuhit sa mukha nito. Binitiwan nito ang isang dugoang lalaki na muntik na nitong sakmalin sa leeg. Islaw! Sa wakas nagpakita ka rin. Aba! At mukhang may bago ka pang mga kakampi ngayon. Sa isang iglap, mabilis na nagpalit ng anyo sina Mayang at Lakam. Si Mayang ay nag-anyong bangkilan, habang si Lakam naman ay naging isang mabagsik na gabunan. Hindi ako makapaniwala. Ang kauri ko mismo nasa panig mo ngayon. Nakatatawa ka, Islaw. Pero wala akong pakialam kung sino ang ano nasa panig mo ngayon. Tandaan mo ito, Islaw. Ang sino mang hahadlang sa akin ay kamatayan ang sasapitin. Masyado kang maraming sinasabi! Lumad! Dahil mo pa ang isang babae! Laban na! Sa isang iglap, sumugod si Islaw kay Lumad habang mahigpit ang hawak niya sa kanyang itak. Ang mutya ng balete sa loob ng kanyang katawan ay tila nag-aapoy habang gumagapang ang kakaibang enerhiya sa kanyang mga ugat. Mas naging matalas ang kanyang pandinig at mas bumilis ang kanyang pagkilos. Sa paglapit ni Islaw kay Lumad, ay buong puwersa niyang hinataw ang itak dito, ngunit mabilis na nakaiwas si Lumad. Sa halip na umatras, sinalubong nito ang pag-atake ni Islaw at hinawi ng matatalim nitong mga kuko ang matigas na talim ng kanyang itak. Lumipad naman si Mayang at ang mga pakpak nito ay nagpakawala ng matitinding bugso ng hangin. Mula sa ere, sumugod ito, bumuelo at bumaon ang matatalim nitong kuko sa balikat ni Lumad. Isang malalim na sugat ang iniwan nito roon. Ngunit sa halip na manghina ay mabilis na sinunggaban ni Lumad si Mayang sa ere. Nahablot ni Lumad ang isang paa ni Mayang at malakas itong ibinalibag sa lupa. Habang abala si Lumad kay Mayang, lumitaw sa likuran nito si Lakam sa isang iglap. Buong lakas nitong sinuntok ang hanagob sa likod na naging dahilan para muntik nang matumba si Lumad. Pinaulanan ni Lakam si Lumad ng mabibigat na suntok sa katawan, sa muka at sa tagiliran, gamit lamang ang isa nitong kamay. Parang bakal ang kamao ni Lakam. Bumagsak si Lumad, pero mabilis din itong bumangon na parang walang nangyari. Mabilis na inatake ni Lumad si Lakam at sumaksak ang matutulis nitong mga kuko sa tagiliran ni Lakam. Napangiwi si Lakam ng dahil sa sakit, ngunit imbis na umatras, hinablot nito si Lumad at sinakal gamit lamang ang isang kamay. "Lakam! Hawakan mo siya! Huwag mo siyang pakakawalan!" Gamit ang buong lakas, umakyat si Islaw sa isang puno at mula roon ay lumundag siya pababa. Itinutok niya ang itak sa leeg ni Lumad. Subalit sa huling sandali,
Mabilis na umiwas si Lumad. Kasunod nun ay nagawa nitong saksakin si Lakam sa tiyan gamit ang matutulis nitong mga kuko. Hinagis nito palayo si Lakan. Nang bumagsak si Lakan sa lupa, sumugod ulit si Islaw kay Lumad. Ang mutya ng balete sa loob ng kanyang katawan ay mas lalong nagiinit. Ngunit sa kabila ng kanyang bilis, ay nagawa pa rin sabayan ni Lumad ang bawat galaw niya. Hindi nagtagal, isang mabilis na sipa mula kay Lumad ang sumalubong sa sikmura ni Islaw. Dahilan upang mapaatras siya. Sa isang iglap, isang matulis na kuko ang humiwa sa kanyang tagiliran. Duguan na si Islaw pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Mula sa itaas, lumipad muli si Mayang. Mula roon, sumugod ito pababa papunta kay Lumad. Nakaumang ang matatalim nitong kuko. Muling nagpakita ng bangis si Lumad. Sinunggaban nito si Mayang sa leeg at sa isang iglap, inihagis nito si Mayang sa isang puno. Napasigaw si Mayang at nang bumagsak ito sa lupa, ay halos hindi na ito makagalaw. Sunod namang lumapit si Lakam kay Lumad. Kahit sugatan nito, ay hindi pa rin ito sumusuko. Muling sumugod si Lakam, ngunit dahil sa mga sugat nito, ay naging mas mabagal na ang pagkilos nito at sumalubong dito ang matatalim na kuko ni Lumad. Dumiretso yun sa dibdib ni Lakam. Muling bumagsak si Lakam. Gaya ni Lakam, sina Islaw at Mayang ay sugatan na rin at nakahandusay na sa lupa. Isang malakas at nakakalokong halakhak ang pinakawalan ni Lumad. Natatandaan mo ba ang sinabi ko nung muli tayong nagkaharap, Islaw? Sa susunod na pagkikita natin ay papatayin na kita. At ito na ang gabing yun, Islaw. Papatayin na kita. Tatanggalan ko na ng pag-asa ang bahay na ito na makakalaya pa sila sa mga kamay ko. Habang hawak ni Lumad ang mukha ni Islaw, ay nakakaloko itong ngumisi. Itinaas nito ang isa nitong kamay at kahit paano ay tinanggap na ni Islaw na yun na ang katapusan niya. Ngunit bago pa siya mapaslang ni Lumad, ay biglang tumayo si Lakam sa kabila ng mga sugat nito. Inilabas nito ang isang supot at mabilis itong tumakbo patungo kay Lumad. Isinaboy ni Lakam sa mukha ni Lumad ang pulbos na laman ng supot. Tikman mo ang abo ng buto ng gabunan! Lumad! Agad na napasigaw si Lumad sa matinding sakit. Pumalahaw si Lumad at bumagsak sa lupa habang pilit na inaalis ang abo sa kanyang muka. Nangingisay ito sa sakit at halos hindi na makatayo. Doon napansin ni Islaw ang braso ni Lakam nang aksidenteng natanggal ang telang nakabalot sa isa nitong kamay. Laking gulat niya nang makita niyang putol na ang isang kamay nito. "Lakam! Ano nangyari sa kamay mo? Pinutol mo ang kamay mo para lang makagawa ng abo mula sa buto ng gabunan?" Mas mahalaga ang laban na to kaysa sa isang kamay ko, Islaw. Mamaya na tayo mag-usap. Tapusin na natin ang halagub na yan bago pa siya makabawi ng kanyang lakas. Sa sandaling yun, naramdaman ni Islaw ang muling pagsiklab ng apoy sa kanyang dibdib. Tama si Lakam. Hindi yun ang oras para sa mga katanungan niya at hindi nila pwedeng sayangin ang pagsasakripisyo ni Lakam sa isa nitong kamay. Sa pagkakataon na yun, ay nagawa na ring tumayo ni Mayang. Nakatingin silang tatlo at sabay-sabay silang sumugod kay Lumad. Si Islaw ang unang umatake habang patuloy na pinalakas ng mutya ng balete ang kanyang katawan. Mabilis siyang sumugod kay Lumad at buong lakas niyang tinaga ang balikat nito. Bumaon ang itak sa laman nito at lumabas mula roon ang maitim na dugo. Sunod naman na umatake si Mayang. Muli itong lumipad ng mataas para bumuelo at saka ito bumulusok pababa. Malalim na bumaon ang matatalim nitong kuko sa likod ni Lumad. Pumalag si Lumad at pilit na dumepensa kahit nangihina na ito. Malakas na sinipa ni Lakam sa sikmura si Lumad na naging dahilan para mapahiga itong muli. Muling nagpakawala ng isang matinding pag-atake si Islaw
Gamit ang kanyang itak, pinuntirya niya ang leeg ni Lumad. Paulit-ulit niya yung tinaga hanggang sa tuluyan nang humiwalay ang ulo ni Lumad sa katawan nito. Nang tuluyan na nilang napatay si Lumad, ay tahimik na nagkatinginan ang tatlo. Pare-pareho nilang ramdam ang sakit na mga sugat nila at ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Hindi makapaniwala si Islaw na ang dating kinatatakutan na hanagob na si Lumad ay isa na lang masamang alaala sa lahat. Biglang nagtatatalon sa tuwa si Mayang. Umikot-ikot pa ito na parang isang bata. Yay! Nanalo tayo! Nanalo tayo! Patay na si Lumad! Ang galing-galing nating tatlo! Nagwagi tayo! Napailing na lang si Islaw sa inasal ng bangkilan, ngunit hindi niya napigilang mapangiti. Matapos yun, ay lumapit siya kay Lakam at tahimik na nakatingin sa walang buhay na katawan ni Lumad. Lakam, gusto kong malaman, bakit mo pinutol ang sarili mong kamay para lang makagawa ng abo mula sa buto ng gabunan? Nung isang gabi, nung akala nyo namang kulas na tulog na kami ni Mayang, ay narinig ko na pinag-usapan yon tungkol sa abo mula sa buto ng gabunan at ang epekto nun kay Lumad. Kaya nagdesisyon ako na gumawa ng abo mula sa sarili kong buto. Salamat, Lakam. Alam kong hindi kayang tumbasan ng kahit na anong salita ang sakripisyong ginawa mo. Pero maraming salamat talaga. Isa kang bayani. Hoy, Islaw! Paano naman ako? Hindi ka ba magpapasalamat sa akin, ha? Magtatampo ko niyan. Aba, syempre naman nagpapasalamat din ako sa iyo, Mayang. Napakalaki rin na nagawa mo para manalo tayo sa laban na to. Pero dahil wala na si Lumad, panahon na para alisin ko ang agimat sa inyong dalawa. Lumapit si Islaw kay Mayang at nang akmang tatanggalin na niya ang agimat nito, ay bigla itong umatras na ipinagtaka naman ni Islaw. Bakit? May problema ba, Mayang? Wala. Nag-usap na kasi kami nila Cam tungkol dito. Napagkasunduan namin na wag nang alisin ang agimat na ito, Islaw. Masi Mayang, mas gusto naming dala ang agimat na ito habang buhay, Islaw. Nais naming mabuhay bilang mga aswang na hindi pumapatay ng mga tao. Kaya sa oras na pumatay kami ng tao, hahayaan namin na ritualan mo ang aming agimat para mamatay na kami. Napanganga si Islaw sa kanyang narinig. Hindi niya inasahan ang ganong mga salita mula sa dalawa. Pinagmasdan niya ang mga ito. Nakita niya ang determinasyong magbago sa mga muka ng mga yun. Kung yan ang desisyon niyo, irerespeto ko yan. Ngunit simula sa araw na ito, malaya na kayo. Mayang, Lakam, maraming salamat sa tulong na ibinigay niyo. Hindi lang sa akin, kundi maging sa buong baryo Batabat. Sa huling pagkakataon, ay nagpaalam na sina Mayang at Lakam kay Islaw. Hindi maintindihan ni Islaw pero nakaramdam siya ng lungkot habang pinagmamasdan niya ang papalayong bangkilan at gabunan. Marahil ay napalapit na rin siya sa dalawa sa ilang araw ng kanilang pagsasanay hanggang sa gabi na yon na nilabanan at tinalo nila si Lumad. Matapos yun ay nanumbalik na ang katahimikan sa buong baryo Batabat matapos ang pagkamatay ni Lumad. Unti-unti na rin bumalik ang tiwala ng mga tao kay Islaw. Paminsan-minsan, muling nagkikita sina Islaw, Mayang at Lakam, hindi bilang magkalaban, kundi bilang magkasangga. Kasama ni Islaw ang dalawa sa paghuli ng mga masasamang aswang upang ikulong sa isla ni Mang Kulas. Dahil sa pangyayari na yon, ay napagtanto ni Islaw na hindi lahat ng mga aswang ay kailangang patayin. May ilan sa mga ito na sa kabila ng kanilang madilim na nakaraan ay may kaya pa ring magbago basta't may tamang gagabay sa mga ito. Nalaman din niya na kahit ang pinakamatinding kaaway ay maaaring maging kakampi basta't pareho ang kanilang layunin. Sa pagsasama ng tatlo ay muling pinatunayan
na kahit kailan ay hindi magtatagumpay ang kasamaan. Laban sa kabutihan.